Una, palapakan natin ang Diyos sa walang sawang pagbuhos sa atin ng biyayang ating kinakailangan sa araw-araw. Kumusta na ang buhay ninyo? Ha? Para patumba. Kumusta ang buhay, no? Lalo na ngayon. Sa anong bagay ka nagkakabisi? Sa anong bagay ka madalas binubuhos mo ang iyong panahon? Sa aling gawain mas binubuhos mo ang iyong mga oras? Sa panahong ito, ikaw ba'y nakakaranas na ng pagkapagod? Pagkapagod hindi lamang sa iyong mga ginagawa sa araw-araw, pagkapagod pati na rin sa iyong pag-iisip, pagkapagod sa inyong mga bulsa, lalo na sa panahon ngayon, panahon ng pandemya. Yung iba nating mga kapatid, pagod na pagod, wala doon, kundi pagod lang sila dahil parang wala nang saysay ang buhay sa kanila. Araw-araw inaanyayahan tayo ng Diyos na bigyan ng buhay itong hiram na buhay natin galing sa Kanya. This will always be the challenge for all of us. Paano ba natin bigyan ng saysay itong hiram nating buhay galing sa Diyos? Tayong mga Pilipino, likas sa atin itong pagkamasipag. No, masipag. Gawa ng gawa tayo. Pag makatapos tayo ng isang gawain, maghanap tayo ng iba. Gusto natin na madagdagan. O makakita tayo ng konti, gusto natin madagdagan naman ng under konti. Kaya likas yun sa ating pagkamasipag bilang mga Pilipino. Kaya no wonder, may mga panahon na makaranas tayo ng kapaguran sa ating buhay. Napapagod tayo. Lalo na kung sa panahon na pabalik-balik na lamang yung ating ginagawa. Pagkagising natin, sasabihin natin sa ating sarili, ito na naman ako. Gagawin ko na naman yung ginawa ko kahapon. Ito na naman ako, magmumukmuk na naman ako. Kasi ako na lang mag-isa. Ito na naman ako, malulungkot na naman ako dahil wala pa yung aking kasama andun sa malayo. Kaya araw-araw nandun yung imbitasyon sa atin kung paano natin bibigyan ng saysay yung ating buhay sa kabila ng ating kapaguran, sa kabila ng pandemya na ating kinakaharap sa ngayon. Pagpapahinga sa ating ebanghelyo, ito yung imbitasyon ni Jesus sa kanyang mga apostoles. Pagpapahinga. Napansin kasi ni Jesus na marahil napapagod na rin ang kanyang mga apostoles sa kanilang pagmimisyon. Kumbaga, binibigyan niya ng panahon na para bagang sila'y makapagpahinga. Sinabi niya, pumunta kayo sa ibang dako, sa ilang na lugar, na kung saan kayo'y makapagpahinga ng konti. No? Kahit konti. Sa ganun pala kaimportante, kahalaga ang pagpapahinga. Simulat sa pool, sa kapahunan pa ni Jesus, yun na. Importante na ang araw ng pamahinga o panahon, paglaan ng panahon sa pagpapahinga. Huwag muna itong kamatayan, no? Saka na muna yung kamatayan na tuluyang pagpapahinga. Yung pagpapahinga muna na kailangang irespeto mo ang iyong sarili. Bigyan mo ng panahon na para baga makahakot uli ng lakas. Para pagbalik mo, meron ka ng baong-baong lakas. Para pagbalik mo, pagharap sa hamon ng buhay, buong-buo ka na naman. Kasi nga, itong problema, pagsubok sa buhay natin, walang katapusan. Hanggat buhay pa tayo. Patuloy tayong hahamunin nitong ating panahon ngayon. Patuloy tayong bibigyan ng pagsubok nitong ating kapanahunan sa ngayon. Kaya kailangan meron tayong puwersa. Meron tayong inilaan na lakas. Kaya kung merong panahon na maglaan tayo ng oras na magpahinga,
We have to grab it. We have to take it. Otherwise, tuluyan tayong mawawasak. Tuluyan tayong mawalan ng direksyon. Kasi pagkagising pa lang, ang una agad nating makikita sa ating sarili, pagod agad. Di pa nga tayo nakapagsimula sa ating ginagawa, pagod na tayo agad. Merong kasabihan sa isang Pilipino, ating mga Pilipino, sinasabi nila, kalabaw lang ang tumatanda. No? Kalabaw lang ang tumatanda. Kaya tayo, bilang mga tao, kahit na minsan, kailangan na nating magpahinga, gawa ng gawa pa rin tayo. No? Kailangan ibuhos natin lahat. Lahat. Hanggang sa mapakaramdaman na lang natin ang dami na nating naranasan diyan sa ating katawan. Alam ba natin na ang dati, mga ninuno natin, sobrang haba ng kanilang buhay. Sapagkat, klaro sa kanila ang kanilang pagpapahinga. Ako, I am very, oriented sa mga kalululuhan-lulahan ko dati. Sabi ko, ano kayang sikreto nila? Ba't ang liksi nila? Regardless sa kanilang edad. Ang una kong nakita doon, disiplina. Maaga pa lang, matutulog na sila. No? Maaga pa lang, matutulog na sila. Mga alas 9 yan, sa gabi, tulog na. Pagka alas 3 ng madaling araw, magkwentuhan na yan. Gising na yan. Magkakape. Kaming mga apo, naghihilik pa lang. Kasi matagal matulog. At marahil isa itong napakagandang pag-aralan sa mga kabataan ngayon. Lalo na ngayon, nako, ang daming panahon sa paggamit sa mga gadgets. Ang daming inilaan na panahon doon sa paglalaro. Kaya kung ating titingnan, wala nang disiplina minsan itong ating mga kabataan sa ngayon. Bata pa lang sila, inaabuso na ang kanilang mga katawan. At mind you, hindi lamang din mga kabataan, pati rin tayo na meron ng mga may edad, pinanon sa katandaan, tayo rin naman matitigas ang ulo. Bakit? Kasi sa ating buhay, minsan, tuloy-tuloy yung ating paggawa. Pag-overtime, sasabihin, kailangan ko si Father, kailangan kong ibigay lahat ng aking oras. Tapos, later na lang natin maintindihan, ma-realize, na meron na tayong pinapakaramdaman, nararamdamang ibang-iba sa ating katawan. At minsan sa ating pagtatrabaho, sa ating pagbuhos ng panahon, pagbigay ng lahat, yung ating kinikita sa ating trabaho, minsan doon na lang napupunta sa ating mga maintenance na mga gamot. Kaya ang hirap minsan, no? Ang hirap ng buhay. Ano ba ito para sa atin? Sa ating ebanghelyo, binibigyang diin ng Jesus, ng Diyos, para sa ating lahat. He reminds us na sana magkaroon tayo ng panahon na magpahinga. Kumbaga, in other words, kailangan nating irespeto ang buhay, ang mga katawan natin na bigay ng Diyos. Huwag nating abusuhin masyado. Kasi later on, tayo lang din naman ang maghihirap. Tayo lang din ang magsasuffer nito kung lagi nating aabusuhin yung ating mga katawan. Time for you, time for us to give a time for yourself. Kaya yung iba, every weekend, meron silang regular na panahon na makalabas-labas. Sa ngayon, hindi na masyadong stricto yung ating mapanawagan sa ATF. Baka pwede na, no? Ibalik dahan-dahan. Kung saan kayo makapagpahinga. Aside sa pagsisimba, meron pa sana kayong ibang ginagawa as family o bilang isang komunidad. Sapagkat napakahalaga na merong panahon na ikaw o tayo ay makapagpahinga. Kami mga kaparian, meron kaming araw na pagpapahinga. And that is every Monday. Kasi Sunday, kayo Sunday. Sunday kayo walang trabaho. Meron kaming ministry every Sunday, nagmimisa. So Monday, yun yung inilaan namin na panahon para sa aming sarili. Para Tuesday hanggang Saturday, Sunday, meron kaming naiipong lakas para doon. At kayo rin,
Sunday, araw ng pamahinga, they with the Lord. Kunin niyo ito. Gawin niyo na magbakasyon kayo kasama ang Diyos. Ano bang meron? Bakit kailangan natin magpahinga? Well, sinasabi ko na kanina, may energize tayo. Magkakaroon tayo ng lakas. Pangalawa, check natin kung paano na, ano na yung takbo ng ating buhay. Makikita natin doon yung daloy. Hala, ito na pala yung aking pinapupuntahan. Kailangan kong gawin dito, kailangan kong dito, kailangan kong harapin ito, sapagkat ito na ang aking nakikita sa aking buhay. So, ganun kahalaga pag meron tayong araw ng pamahinga. Ito rin ay para sa atin. So, mga kapatid, sa ating pupatuloy sa ating buhay, nawa magawa natin ang lahat ng mga ito. Napakasimple lamang po ng mga ito. Disiplina lang ang kailangan. Disiplina sa ating sarili at disiplina sa ating pamaraan sa ating mga ginagawa. In the end, makikita natin yon na kung talagang mahal natin yung ating sarili, matuto tayong disiplinahin ang ating mga sarili-sarili. Bigyan natin ng daan, bigyan natin ng importansya, halaga, yung ating sarili-sarili. Ika nga, sabi nga ng iba, health is wealth, no? Health is wealth. Kailangan nating pangalagaan yung ating mga sarili-sarili, lalo na yung ating mga katawan. So ipagdasal natin sa Diyos na sa ating pagpatuloy sa ating buhay, sa ating pamamahinga, magkakaroon tayo ng lakas, puwersa, nang sa ganun pagdating sa sunod na araw, meron tayong baon-baon maiharap sa mga pagsubok nating daraan pa sa sunod na mga araw. Siya nawa. Magsitayo.